Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa
Deuteronomio 30:19-20. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, sundin ang kanyang tinig at manatili ka sa kanya, sapagkat ang kahulugan niyon sa iyo ay buhay at haba ng iyong mga araw, upang matirahan mo ang lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa iyong mga ninuno kina Abraham, Isaac at Jacob. Ang pagpili ay pagpapasya. Ang pagpili ng buhay sa halip ng kamatayan ay pagpapasya na tayo ang dapat na gumawa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang tayo ay matuto, magkaroon ng pag-asa at manalig sa Kanya. Sa pamamagitan ng pananalig ay tinanggap natin si Jesus na ating Panginoon, kaya tayo ay nagkaroon ng buhay sa pangalan niya. Awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Salita ng Diyos ang pakinggan. Huwag ang payo ng masama, ng makasalanan o ng manunuya ang pakinggan. Ang pakinggan ay ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay gawa ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Hingin sa Kanya ang biyaya na masanay na magalak sa pagbabasa, pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ni Jesus ay espiritu at buhay. Tayo ay nabubuhay hindi sa pagkain lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Roma 10:8-11. Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Magpasya na maligtas. Ipinarinig at inilagay ng Diyos sa ating puso at bibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mabuting balita na si Jesucristo ang kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan, inilibing at kanyang muling binuhay. Nasa atin ang pagpapasya na manalig sa mabuting balita at tanggapin si Jesus na Panginoon. Kung ito ay ating gagawin, tinitiyak ng Diyos na tayo ay kanyang aariing ganap at kanyang ililigtas. Juan 7:14-18. Nang ang kapistahan ay nasa kalagitnaan na, ay pumunta si Jesus sa templo at nagturo. Namangha ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong nagkaroon ang taong ito ng karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? Sinagot sila ni Jesus,
Ang turo ko ay hindi akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Kung ang sino man ay nagdanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng mula sa kanyang sarili ay humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Subalit ang humahanap ng kaluwalhatian ang nagsugo sa kanya ay siyang totoo at sa kanya'y walang kasinungalingan. Magpasyang gawin ang kalooban ng Diyos. May mga masikap na nag-aaral ng turo ni Kristo, ngunit mangmang pa rin tungkol dito. Ang aral ni Kristo ay aral ng Diyos, hindi ng tao. Tanging Diyos ang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa kanyang aral. Hindi niya ito ibinibigay sa mga ibig lamang na maging marunong. Ibinibigay niya ito sa may layuning gawin ang sinasabi ng kanyang salita. Ang paggawa ng sinasabi ng salita ay pagsunod sa kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Ang halimbawa ng pagsunod ni Jesus. Ang Panginoong Jesus ay nanalangin sa Getsemani, Ama ko, kung maaari, lumampasan na sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Nang balikan niya at makita ang kanyang mga alagad na natutulog, ay nanalangin siyang muli, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Siya ay nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ang gayon ding mga salita. Matapos ito, siya ay dinakip, pinahirapan, ipinako at pinatay sa krus. Hindi lamang ang kanyang kamatayan ang kalooban ng Ama. Kalooban din ng Ama na siya ay buhayin muli, at iyon ay natupad dahil sinunod ni Jesus ang kalooban ng Ama. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.